Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli po ay mag-aaral po tayo ng salita ng ating Panginoon ngayong umaga. At magandang umaga po sa ating lahat. Kung tayo po nasa kung nandito tayo sa Pilipinas, ngayon po ay eksaktong alas 5:30 ng umaga. At kung tayo po ay nasa iba't sulok ng bansa, marahil yung iba po ay gabi ngayon, yung iba po ay mag-uumaga pa lang. Binabati ko po kayo ng magandang gabi o magandang umaga saan man dako tayong mundo naroon ngayon. Ako nga po pala si Sister Mabel from Door of Faith Church, Maranlig, Distrito sa Marinduque po. Sa pangunguna po ng aking pong Pastor Alex Requintel, at nasa ilalim po kami ng pangalawang distrito sa pangunguna po ng Pastora Baby Masareto Quijada. Ngayon pong umaga ay tayo po'y manalangin muna bago po tayo magpasimula ng ating pag-aaral. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga'y patuloy po kaming dumudulog sa inyo. Nagpupurit, nagpapasalamat dahil sa inyong kadakilaan na muli ay narito kami at patuloy na nagpupuri, patuloy na mag-aaral ng inyong mga salita. Salamat Panginoon sa buhay at patuloy na kalakasan na ibinibigay nyo sa inyong mga anak. Patuloy na dalangin po namin sa umagang ito ang patuloy na pagsama ninyo, ang patuloy na pagbibigay nyo sa amin ng karunungan, ng wisdom na nagmumula lamang po ay sa inyo. Dalangin po namin na ang gawain ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito ay maging matagumpay dahil sa inyo, Panginoon, kami umaasa, nagtitiwala at patuloy na nagpapaturo. Panginoong Jesus, tulungan niyo po ang inyong lingkod na gagamitin sa umagang ito. Kayo po ang gumamit sa akin ng may kapangyarihan at kayo itago niyo po ako sa inyong likuran. Makita po, Panginoon, ay kayo lamang, O Diyos. Kayo lang, O Diyos, ang maitaas. Pangalan niyo lang ang malwalhati sa umagang ito. At patuloy na ang salita na pag-aaralan po namin sa umagang ito, bigyan niyo ng kapangyarihan upang patuloy, O Diyos, na tumimo sa aming isipan at sa aming mga puso. Maging kalakasan ng aming espiritu, Panginoon, ang inyong mga salita sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa lahat na makapakikinig, O Diyos, maglalaan ng oras upang kayo, O Diyos, ay makaulayaw sa umagang ito sa pamamagitan ng inyong mga salita, O Diyos. Dinideklara po namin ang pagpapalang espiritu na nagmumula lamang ay sa inyo pa sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin po kayo. Patuloy na ang puso namin ay sa inyo namin pinapahawak. Ang isipan namin ay sa inyo po namin ipinagkakatiwala sa inyong mapagpalat makapangyarihang kamay lamang po, Panginoon. Salamat, O Diyos. Purihin po kayo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Ngayong umaga po ay ang pag-aaralan po natin ay nagmula sa aklat po ng Ezekiel, chapter 35, verse 25 to 27. Marahil po ay alam na ito ng iba at lagi na po naririnig ng karamihan. Pero may nais po ang Diyos na ituro muli at ipaalala sa atin ngayong umaga. Sa Ezekiel chapter 35, verse 25 to 27, kung kayo po ay may mga Biblia, sabayan niyo po akong basahin ang Ezekiel chapter 35, verse 25 to 27. Ang sabi po dito, basahin ko na lang po ay sa Tagalog. Ang sabi po dito sa verse 25 ng Ezekiel chapter 35, wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Verse 27, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos.
Salamat po, Panginoon, sa pagkabasa ng inyong mga salita sa umagang ito. Pinupuri po namin kayo, niluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatan pong New Covenant, New Heart, and New Life. Tayo po bilang mga Kristiyano, ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging tunay na Kristiyano para sa atin? Kristiyano lang po ba tayo sa pangalan? O maaaring Kristiyano tayo dahil mayroon po tayong bagong ugnayan o bagong pagsunod sa ating Panginoon at may bagong puso at bagong buhay tayo sa harapan ng ating Diyos. Ang ating pong binasang talata ay isang mensahe ng Panginoon para sa mga taga-Israel. At pinasabi ito ng Diyos sa pamamagitan ni Ezekiel. Sa panahon na lugmok sa kasalanan ang tao o ang mga taga-Israelita ng panahong yon, at dahil sa kasalanan na kanilang nagagawa ay nahahamak ang pangalan ng Panginoon. At dahil ang nais ng Diyos ay makita ng lahat ang kanyang kadakilaan, kaninningan at kapangyarihan, ay patuloy niyang nilingap ang kanyang bayan sa kabila ng kanilang mga karumihan, at nagkaroon ng New Covenant, New Heart, and New Life. Salamat sa Panginoong Hesus sa pagtupad niya sa lahat ng nasusulat sa banal na aklat, from Old Testament to New Testament, sa mga propesiya sa Old Testament at ang katuparan sa New Testament. Bagamat ang talatang ito ay nasa Old Testament, ipinapangako ng talatang ito na sa panahon natin ngayon ay magagawa na nating sumunod sa Diyos. Amen po ba? Hindi katulad sa Old Testament na hindi talaga kayang sumunod ng tao sa Diyos. Puro pagsuway ang kanilang nagagawa sa harapan ng ating Panginoon. Pero ngayon, pasalamat sa Panginoong Hesus, nagagawa na po nating sumunod dahil sa Santong Espiritu na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit. This verse it's like a prophecy of God sa Old Testament na mangyayari sa New Testament. Amen po ba? Tinawag tayo ng Diyos mula sa kamatayang espiritual at nabuhay na muli kasama ng ating Panginoong Hesus upang magkaroon tayo ng bagong kasunduan, bagong puso at bagong buhay sa piling ng Panginoong Hesus. The New Covenant, the New Heart, and the New Life sa harapan ng ating Diyos. Pag-aaralan po natin sa umagang ito ang tatlong bagay na marireceive natin kapag nag-surrender tayo ng buong puso, ng buong buhay sa ating Panginoong Hesus. Una po, cleansing. Amen? Cleansing o paglilinis. In verse 25, kung babalikan po natin, ay sinabi po doon, nawiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo ay luminis. At aalisin ng Diyos ang lahat ng mantsa ng kasalanan sa ating mga buhay. Kasi yung sinasabi po dito na mga Diyos-Diyosan, ay yun yung mga bagay na pinapahalagahan natin na hindi nagiging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Dahil sa Panginoong Hesus, sa tubig na bumukal sa kanyang tagiliran nung siya po ay nasa krus ng Kalbaryo, noong panahon na sinugdot ng palaso, ang tawag dito, nung nasugdot yung Panginoon sa tagiliran, ay bumukal yung tubig. Yun po yung pasimula at simbolo na tayo nalinis ng dalisay na tubig ng ating Panginoon. At dahil sa dugo na dumaloy sa kanyang buong katawan, tayo ay nalinis mula sa ating mga karumihan, mula sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Ang paglilinis or cleansing ay isang proseso. Amen? Katulad po sa isang paglalaba, bigyan ko po kayo ng isang ilustrasyon. Kapag tayo po'y naglilinis ng ating mga maruruming damit, hindi lang basta inilalagay yun sa tubig. May kasama dong pagkusot,
May kasama doon na pagkuskus upang matanggal yung marumi, yung dumi doon sa ating damit. Amen? Gadun din po tayo sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Ang paglilinis or cleansing ay isang proseso. Simula sa pagpapapako ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, pasimula na tayo nalinis at simula sa pakikipagbaka natin sa kasalanan bilang tao na nasa laman pa, tayo nililinis ng ating Diyos. Amen? Hindi natin kaya sa ating mga sarili ang paglilinis. Ngunit kaya ng Diyos natin na nagpapako doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo malinis at matubos doon sa ating mga kasalanan. Marumi at wasak tayo sa harapan ng ating Diyos. Kapuot-puot ang ating kalalagayan, pero nilinis niya tayo upang ipakita sa lahat ang kahalagahan o value na mayroon po tayo. Natatandaan ko nga po yung isang ilustrasyon ng Pastora Grace noon pong nagkaroon dito ng youth camp sa Marinduque. Yung tasang nabasag na at wala ng halaga, wala ng value. Ngunit dahil pinapahalagahan siya nung may-ari, siya po ay binuong muli. Hindi dahil sa ang nais po nung tasa ay siya'y mabuong muli, ngunit ang nais ng Diyos ay siya'y buuhin muli. Sa pamamagitan po nung sinasabing pagbubuo ng kimsuji. At yung tasa ay gumandang muli. Bagamat baka sa kanya yung kanyang pagkabasag, pero makikita mo dun sa mga basag na natapalan ng ginto. Dahil ipinagbuo sa kanya ay ginto. Sa pamamagitan ng ginto ay nabuo siyang muli. Kung ang halaga po ng tasang yun ay 1,000, na triple po, hindi lang basta na triple, 10 beses na naging mahalaga yung tasang yun at naging 10,000. Pero kung bubuhin ang tasang yun sa kanyang ganang sariling kagustuhan lamang, ang sabi nga po doon ng Pastora Grace, wala pa rin siyang value. Mabubuo siya pero wala pa rin siyang value kasi may butas, may mga kung lalagyan mo siya ng tubig na muli, hindi siya mapupuno. Hindi katulad ng pagbuo sa pamamagitan ng kimsuji, ay magiging buong muli, magiging mas matibay kaysa sa dati. Kasi pag sinalinan siya muli ng tubig, ang tasang yun ay maaapaw, mapupuno at aawa siya dun sa ibabaw. Hindi siya matitilian o mawawalan ng tubig sa laman, bagkus aapaw at mag-uumapaw ang tubig na isasalin sa kanya. At hindi ko na po mailustrasyon ng buong buo sa inyo yung ilustrasyon na yun, na talagang tumanim sa puso ko, tumanim sa isip ko, na tayo kapag binuong muli ng Panginoon, na kapag ang Diyos ang bumuo sa atin, mas makikita yung ating value, mas makikita yung ating kahalagahan sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Higit sa lahat, tayo binubuo ng Diyos upang mahayag ang kanyang kaluwalhatian. Tayo ay nagkakaroon ng panibagong kasunduan sa Panginoon dahil mahal po tayo ng Diyos. Amen? At upang mahayag po ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Efeso chapter 2 verse 3 to 5, basahin po natin upang tayo po ay mas maliwanagan. Ang sabi po sa Efeso chapter 2 verse 3 to 5, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Tayong lahat po, amen? Tayong lahat ay dati ay nasa ilalim ng kasalanan. Ngunit, ito po ang magandang balita sa verse 4. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin.
Sa verse 5, tayo binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Amen? Malinaw po doon na tayo ay binuhay kasama ng ating Panginoong Hesus nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. At naligtas nga po tayo dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa napakadakilang pag-ibig sa atin ng ating Diyos. Amen? Hallelujah. Salamat sa kagandahang loob ng Panginoon. Muli nagkaroon tayo ng ugnayan sa Kanya o ng bagong kasunduan sa ating Panginoon. The New Covenant. Amen? At ang pangalawa po na pag-aaralan natin sa umagang ito kapag tayo ay nagkaroon ng totoong pagpapasakop sa ating Diyos. Kung tayo may New Covenant na, ang pangalawa po, nagkakaroon po tayo ng renewal o pagbabagong loob o pagbabagong buhay sa harapan ng ating Diyos. Sa verse 26 po, balikan po natin ang verse 26. Sabi po dito ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Bago. Amen? Ibig sabihin, magiging bago tayo. Magiging bago tayo sa harapan ng ating Panginoon. Babaguhin ng Diyos ang ating mga pusong matigas. Gagawing masunurin a new heart. Amen? Tulad po ng tanong natin kanina, born again lang po ba tayo sa salita? Kristiyano lang po ba tayo sa salita? Nakikita po ba ng Diyos ang ating nakikita po ng Diyos, tandaan po natin ito. Nakikita po ng Diyos ang ating mga puso. Sa tingin po ba natin mayroon tayong bagong pusong masunurin sa ating Panginoon? Na may bago tayong espiritu sa harapan ng ating Diyos? Basahin po natin ang Galatians chapter 5 verse 16 to 18. Ang sabi po dito, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Amen? Hanggang dun lang po muna tayo sa 18, Galatians chapter 18. At napakalinaw po na kung tayo nasa ilalim na ng Espiritu Santo ng ating Panginoon, matatakot na po tayong gumawa ng Espiritu, ng nasa ng laman. Amen? Kung tayo ay may totoong pagbabago sa ating Espiritu at sa ating puso, hindi na natin pagbibigyan ang nasa ng laman. Kung may tukso mang dumating, ang ating espiritu ay natanggap, ang ating bagong espiritu na natanggap mula sa Panginoong Hesus, ang laging magre-remind sa ating mga puso kung tama pa ba o mali na ang ating ginagawa. Amen? Sapagkat kung ang Espiritu ng Diyos ang sumasa atin, lagi po tayong mapipigilan sa paggawa ng nasa ng laman. Oo mga kapatid, masang katawan lupa po tayo at mahina tayo sa nasa ng laman o sa tukso ng sanlibutan ito. Ngunit malakas ang Espiritu, ito po ang tatandaan po natin palagi. Ngunit malakas ang Espiritu na nagmumula sa ating Panginoong Hesus na lalaban sa mga nasa ng laman na gawa ng kasalanan. Ano nga po yung mga nasa ng laman o gawa ng kasalanan? Sa Galatians chapter 5 ay makikita rin po natin yun. Chapter 5 verse 19. Nandun po nakapaloob yung mga gawa, yung mga nasa ng laman, ng mga tukso na dapat po nating hindi ginagawa at iniiwasan natin sa pamamagitan ng ating ng Santong Espiritu na ipatuloy na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Napakarami po dun. Kung babasahin natin, pero
Basahin na rin po natin upang malaman po natin ano ba yung mga kasalanan o yung mga pagnanasa ng laman na nagiging dahilan pagkamatay natin spiritually sa harapan ng Panginoon. Ano? Hindi na maikakaila. Sa verse 19 ng Galatians chapter 5 po ay nasasabi po dito, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen? Yun po yung mga kasalanan o yung mga sinasabi na nasa ng laman na ginagawa ng tao na wala pa sa ilalim ng Santong Espiritu o kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Mahina po tayo, oo. Mahina tayo. Pero mga kapatid, yung mga nabasa po natin na mga nasa ng laman o kasalanan ay hindi na natin makakayang gawin kung tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung tayo ay may Santong Espiritu na patuloy na nagre-remind sa atin at sinasabi na, di ba, minsan may experience po natin na may bumubulong sa atin kapag tayo ay natutukso na o nakagagawa na ng hindi maganda sa harapan ng Diyos, ay biglang may magre-remind sa atin na, magpipigil sa atin na, at sasabihin na, anak, mali na yung ginagawa mo. Anak, hindi na tama yan. Anak, isuko mo yan sa Lord. Anak, hindi ka mapagpapala ng mga bagay na ginagawa mong yan. Diba? Kung tayo mga anak ng Diyos, sigurado po ako na naranasan po natin ang ganun. May bumubulong po sa atin at nagre-remind na, anak, mali yan, huwag yan. Anak, isuko mo yan sa Diyos. Mali yan, hindi yan tama. Amen? Dahil tayo ay nasa laman pa, minsan napapatingin tayo sa mga bagay na hindi dapat. Pero sa biyaya at kahabagan ng Diyos, tayo ay may Santong Espiritu na taga-remind sa mga bagay na dapat po natin gawin at dapat po natin sundin. Amen po ba? Kung tayo may bagong puso sa harapan ng ating Panginoon, tayo po ay laging nare-rebuke sa paggawa ng mali. Amen? Dahil tayo po ay pinagkalooban na ng bagong espiritu at ng bagong puso, new heart, sa harapan ng ating Panginoon. At kung mapagtagumpayan natin ang lahat ng tukso na kasama ang Diyos, ibig sabihin may pagbabago sa ating mga puso at espiritu. Amen? Pagbabago para sa kaluwalhatian at ikaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Hindi ng ating pangalan, kundi ng Panginoong Hesus, sapagkat hindi po natin kaya ang mga bagay na paglalaban o hindi natin kayang labanan mag-isa. Ang pakikipaglaban ng espiritu laban sa laman kung hindi po natin kasama ang Diyos. Ibig sabihin, ang karangalan ng katagumpayan ng bawat laban na mayroon po tayo, ay ang katagumpayan natin ay ang sa pamamagitan ng pagdadakila ng pangalan ng Panginoon. Walang ibang pwedeng madakila sa katagumpayang mayroon po tayo, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus lamang. Dadakilang Diyos na patuloy na lumalaban, lumalaban para tayo ay magkaroon ng katagumpayan sa mundong ito. Hindi po natin kaya labanan ang mundong ito. Ang mga tukso sa mundong ito hindi natin kaya kung wala ang Panginoong Hesus. Kaya salamat sa bagong espiritu. Salamat sa bagong puso na patuloy na ibinabigay at ipinagkakaloob ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen po ba? At ang pangatlo po na ating pag-aaralan ay indwelling o pananatili o pananahan sa presensya ng Diyos. The indwelling of the Holy Spirit. Sa verse 27, sabi po doon, bibigyan ko kayo ng aking Espiritu upang makalakad kayo sa aking tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Sabi ko nga po kanina, salamat sa Panginoong Hesus dahil sa Kanya
nakasusunod na po tayo sa mga tuntunin at mga utos ng Diyos. Amen? At napipigilan ang pagsuway. Kapag wala ang pananahan o pananatili ng Santong Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay, kailanman ay hindi natin makakayang sumunod at tumalima sa mga utos ng ating Panginoon. At hindi tayo magkakaroon ng bagong buhay kung wala ang pagsama ng Espiritu ng Diyos. Tayo ay mananatiling nakalugmok sa kasalanan. Apart from God, we are nothing. Wala po tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Panginoon. Hindi po natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Mahina tayo, ngunit nagiging malakas tayo dahil sa Panginoon. Kaya ang kanyang pagsama, kaya mga kapatid, sa umagang ito, lagi po nating idalangin ito. Kaya ang kanyang pagsama, pananahan o pananatili niya sa buhay at puso natin ang lagi nating nasain sa buhay po nating ito. Lagi po nating isamo sa Lord, Lord, patuloy niyo po akong samahan. Patuloy po kayong manahan, manatili sa puso, sa aking kaisipan. Amen? Upang mapaglabanan po natin at mapagtagumpayan ang mundong ito. May mga laban po tayo spiritually at nagiging battlefield po natin ay ang ating mind. Kapag ang isipan natin ay napasakop sa mga isipan ng makamundo, ang puso po natin ay malalaman na ng karumihan. Ngunit kapag ang isipan po natin ay pinasakop po natin sa Holy Spirit at mga positibong bagay na tayo po'y magtatagumpay sa lahat ng hamon kasama ang Diyos, ang puso po natin ay malalamanan ng pusong may pagpapakumbaba, pusong masunurin sa nais at kalooban ng ating Panginoon. At lagi pong mananahan ang Santong Espiritu sa bawat isa kung may totoo tayong pagsusuko ng buhay sa Diyos at kung totoo nating natanggap ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. The Holy Spirit dwells within those who have received the salvation through Christ. Amen? He enables us to live the new life. Ang Diyos po, ninanasa din ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng bagong buhay upang maparangalan ang kanyang pangalan at maranasan natin yung kalwalhatian, maranasan natin yung buhay na nais ng Diyos sa atin. Ang nais ng Diyos tayo ay sumagana, ang nais ng Diyos tayo ay yung buhay natin, yung new life natin ay magkaroon ng katagumpayan. Ayaw ng Diyos na tayo ay laging talunan. Ang nais ng Diyos tayo po ay laging mananagumpay. Amen po ba? Dahil sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng katagumpayan, kaya ang mga anak niya ay may katagumpayan sa buhay na ito. Kung ikaw ay may totoong buhay sa harapan ng Panginoon, makikita mo yon kung ikaw ay nagtatagumpay sa lahat ng hamon, sa lahat ng pakikibaka. Mahirap, pero walang mahirap sa Diyos. Mahirap sa atin, napakahirap. Napakahirap na magkaroon ng bagong puso, ng bagong pakikipag-ugnayan sa Diyos, pakikipagkasunduan sa Diyos. Pero sa biyaya at kahabagan lamang po niya at totoong pag-ibig sa atin, tayo po'y nagkakaroon na. Amen? Hindi po madali ang magkaroon ng bagong ugnayan. Hindi po madali ang magkaroon ng bagong puso at ng bagong buhay. Ngunit sa kagandahang loob at walang hanggang pag-ibig ng Diyos, tayo ay nagsisikap ng magkaroon ng mga ito. Upang maging totoo tayong mga lingkod ng Diyos at maipakita na hindi lang sa pangalan tayo mga Kristiyano, kundi sa pamumuhay ay makita tayo ng mga anak ng Diyos. Makita ng lahat at ng mundong ito na tayo totoong anak ng Diyos na sumusunod sa Kanya. Amen? Hindi tayo mga perpekto. Ang totoo niyan, tayo ay makasalanang tao na pinatawad niya at inaruga.
niyakap sa kabila ng ating mga karumihan, at iniligtas mula sa walang hanggang kamatayan sa pamamagitan ng krus na dapat tayo po ang nagpasan. Sobrang mahal tayo ng Diyos, kaya karapat dapat lang na maparangalan ay ang kanyang pangalan. Amen? At kung dumating man ang mga tukso o mga pagsubok na pwedeng magpahina sa ating mga pananampalataya, kapatid, lagi po nating tandaan na matuto tayong magtiwala at lumapit sa ating Diyos upang dumulog para sa kanyang pagpapalakas sa atin at nang mapagtagumpayan ang mga pagsubok o tukso sa mundong ito. Napakarami po ng tukso o pagsubok na pwede pong magpalugmok sa ating pananampalataya. Pero lagi po nating tandaan na ang Diyos ang nagpapala, ang Diyos ang nagpo-provide, ang Diyos ang nagpapagaling, ang Diyos ang ating kalakasan. Kung ikaw ay totoong tumanggap sa Panginoon, ang Diyos ang sumasa atin. Amen? Kung may mga nararanasan tayong mga pagsubok sa mga panahong ito at sa mga pagkakataong ito, kapatid, lagi po natin tandaan na lumapit at patuloy na dumulog ay sa Diyos lamang. Sapagkat ang Diyos ang totoong nagpatawad sa atin na walang kahalong panunumba. Ang tao pwede tayong patawarin pero ni kailanman hindi nila malilimutan yung mga kasalanang nagawa natin. At minsan, kapag natukso din sila, pwede nila yung balik-balikan, pwede nila yung isumbat sa atin. Pero ang Diyos na totoong nagpatawad sa atin, kailanman ay hindi nanumbat at hindi binalik-balikan yung kasalanang nagawa natin noon sa nakaraan. Bagkos niyakap niya tayo ng buo, kinalinga niya tayo, minahal niya tayo, kaya walang mahirap sa Panginoon. Kung mahirap, kapatid, ang sitwasyon mo ngayon, tandaan po natin, walang mahirap sa Diyos. Kaya po niya tayong pagtagumpayin. Yung krus nga, pinasa niya para sa atin, para linisin tayo at mabigyan ng bagong kasunduan. New Covenant. Yung ang hirap dito sa mundo, tiniis niya para magkaroon tayo ng bagong buhay. Yung mga sugat, hampas, mga dugon dumanak sa kanya, tiniis niya upang magkaroon tayo ng bagong puso. Yung pa kayang kinalalagyan mo ngayon na mahirap, ang hindi niya kayang pagtagumpayan para sa iyo. Kapatid, may mga mabibigat tayong pagsubok o marahil hindi natin alam at hindi na natin kailangang alamin pa, ipaalam pa sa iba. Ang mahalaga, alam yun ng Diyos. Ang mahalaga, alam mo rin na kaya kang pagtagumpayin sa pinagdadaanan mo ngayon. Sapagkat siyang tumawag sa atin ay malakas higit kanino man. Siyang tumawag sa atin ay higit na marunong kaysa kanino man. Higit siya na makapangyarihan sa anumang mga bagay na mayroon dito sa mundong ito. Kaya sa umagang ito, patuloy po tayong nasain ang ating mga puso na lagi tayong samahan ng Diyos. Na lagi po tayong pagtagumpayin ng Panginoon sa anumang hamon ng ating mga buhay. Ito man ay hindi tayo makalaya sa mga ibang bagay na mga tukso ng mundong ito. Kapatid, pakanasain natin na magkaroon tayo ng bagong puso, ng bagong espiritu, ng bagong buhay, ng bagong pakikipag-ugnayan sa harapan ng Diyos. Kung kayo man ay nasa matinding karamdaman o ang mga mahal natin sa buhay, lagi po natin tandaan na ang Diyos natin ay Jehovah Rapha, nagpapagaling na lahat ng uri ng karamdaman at ang Diyos na hindi nang iiwan sa lahat ng panahon ng ating buhay. Kaya sa umagang ito, patuloy po tayong manalangin. Patuloy po tayong dumulog sa Diyos. Kung tayo po may mga prayer request at hindi man po natin mabanggit, idulog po natin ito sa Panginoon ng buong puso, ng buong pagsusumamo, ng walang halong pag-aalinlangan. Amen? Sa umagang ito, tayo po yung manalangin, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. God, salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat, O Diyos,
sa inyong walang hanggang pag-ibig, sa inyong walang hanggang pagyakap sa bawat isa. Kayo tunay at tapat na Diyos, na patuloy na walang sawang kumakalinga sa inyong mga anak. O Diyos, sa lahat, Panginoon, ng mga pinagdadaanan, O Diyos, ng inyong mga anak sa umagang ito, dalangin po namin ang patuloy niyong pagsama, patuloy niyong paglingap, ang patuloy niyo, O Diyos, na pananatili sa aming mga puso. Ninanasa, Panginoon namin, na kayo, O Diyos, ang maghari sa buhay ng bawat isa. Ninanasa ng aming mga puso, Panginoon, sa umagang ito na patuloy na kayo ang magtuturo at kayo, O Diyos, ang lalaban, Panginoon, sa amin para sa aming mga laban na ito, sa buhay na ito. Sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, na kapag kayo ang lumaban para sa amin, kami ay magtatagumpay at hindi pa man po namin nakikita yung dulo ng labanang ito. Alam po namin na tagumpay na po kami sapagkat kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang Diyos na nagtagumpay na sa lahat ng bagay ng mundong ito at kayo ang Diyos na magpapatagumpay sa inyong mga anak na totoong nagtitiwala sa inyo. Lord, hindi ko alam ang mga pinagdadaanan ng mga kapatid namin na nanunood at makapanunood ng FB Live na ito. Pero batid mo ang kanilang mga puso, batid nyo, Panginoon, yung kanilang mga kaisipan, at batid nyo, Panginoon, higit sa lahat yung kanilang mga pangangailangan. Dalangin ko sa umagang ito, Panginoon, na pagpalain mo, Panginoon, pagpalain nyo ang lahat na dinidesire ng kanilang mga puso nang naaayon sa inyong kalooban. Kung sila'y dumadanas ng mga matitinding pagsubok, Panginoon, Lord, bigyan nyo po sila ng kaaliwan. Bigyan nyo po ang kanilang mga puso, Panginoon, ng katatagan. Patutagin nyo po sila spiritually at patuloy na turuan na sa inyo lang magtiwala at humawak, O Diyos. Kayo ang Diyos na makagagawa at ang Diyos na bibigay, Panginoon, ng lahat ng mga pangangailangan ng inyong mga anak sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Nawa, Panginoon, ito'y maging daluyan ng kalakasan ng aming espiritu. Maging daluyan ng kalakasan namin upang sa pakikisalamuhan namin sa mundong ito'y maging matagumpay kami, Panginoon. Makita sa aming mga puso na kami anak ninyo, na kami totoong Kristiyano, O Diyos. Hindi namin kaya, O Diyos, pero kaya ninyo, O Diyos. Kaya nyo, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa umagang ito. Kayo ang Diyos na maitaas, mapapurihan at patuloy na malwalhati ng inyong mga anak. Salamat, O Diyos. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdulhati. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Muli po ay magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ay patuloy na pagpalain ng ating dakilang Diyos.